Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Magbigay tayo ng reaksyon dito kay Senator Sherwin Gatchalian, no? Senate to file perjury, disobedience raps versus Alice Goo, no? Pakinggan mo natin. 10 hours ago lang ito at may 10,000 views. Segway tayong konti. Can you update us kasi hindi pa po tapos yung investigasyon nila sa Pogo. Oh. Si Doris Bigonya ho to Tsaka si Limutan ko itong pangalan ng lalaki pero idol ko itong mga to Anong latest doon at moving forward, ano pa ang pwede nating, kasi lahat ata ng Angulo part na napuntahan na ng komite ni na Senator Risa at ni Senator Sherwin Ano pa ba pwede nating busisiin, Senator? Correct. Ang aming focus ngayon ay yung mga taong nasa likod ng Bamban at Porac Pogo. At tinitignan namin ngayon itong mga sindikato na nag-ooperate. At may mga dokumento kaming hawak at binavalidate. Naku, sana magtagumpay kayo, Senador. Sana. Validate namin itong mga dokumento para ang importante kasi hindi lang yung raid, kung hindi makasuhan at makulong. At yun ang aming focus kung sino yung mga taong nasa likod nito at dapat makulong. Di ba si Digong yata nagpapasok niyang Pogo Senador. Tsaka mukhang involved dyan yung economic advisor ni Digong na si kalimutan ko tuloy animal na yun. Michael Yang. Tuloy. Ayun. Okay, may next hearing pa ba? Meron next hearing at inaayos lang yung mga dokumento para yung hearing naman ay mayroong pupuntahan. Ayun. May balita ba yung kay Mayor Go? Actually, wala na. Actually, marami kaming information pero to be honest about it, ayaw ko na lang, hindi ko muna masasabi kung saan at talagang nagtatago siya, obviously. Kaya ang Senado magpa-file na ng case against her for disobedience and perjury dahil nagsinungaling siya sa Senado. So ito ay isang kaso rin na para magbigay ng pressure sa kanya na lumitaw. Kung hindi, tuloy-tuloy rin itong kasong ito hanggat siya ay mai-issuehan ulit ng court ng warrant of arrest. Akala namin ni Alvin na i-file na po yan. Alvin, Alchico, magaling din to Fina-file na ngayon kasi yung perjury na angulo ay bago yun. Ang una is disobedience. Dinagdag ng Senate lawyers natin yung perjury, yung pagsisinungaling. Dahil baso sa ebidensya at sa kanyang testimony. Dapat idagdag din yan, Senador, sa kaso ni Kibaliw. Dahil yun nga, pagsisinungaling na siya ay appointed son of God. Diba? At pagsisinungaling na napapahinto niya yung lindol. Pagsisinungaling na hawak niya ang kaluluwa ng bawat tao. Mas grabing kasinungalingan niyang si Kibaliw, di ba mga boss? Tuloy, Senador. Testimonya sa Senado. Dahil sa Senado, di ba, pag mag-oath ka to tell the truth Pero obviously, hindi ka nag-tell the truth dahil yun ang kinakatakot ni Kibaliw. Kaya ayaw niyang pumunta sa Senado at saka sa Kongreso. Kasi mag-take out siya. Pag tinanong yan, paano mo nasabi na ikaw ang appointed son at hawak mo ang aming mga kaluluwa? Bugok? Sabi ni Kibuloy. Putik yan, tuloy. Nakita sa ebidensya, iba-iba yung sinabi mo. So, yan isang bagay na gagamitin din namin laban sa kanya. Pero hindi ba, Senator, pag hindi siya ma-archive lang yun? Kasi hindi naman pwede bang magtuloy-tuloy yun? Di ba may arraignment pa, may mga ganun-ganun pa? Paano, sinong i-arraign natin kung wala siya? Tuloy-tuloy yun. No? Kung hindi siya pupunta doon, mayroon naman siyang lawyer in registry, mayroon siyang official lawyer, so doon namin ibibigay yung kaso. At in courts, doon rin magpapadala ng kaso. Pero may personal appearance yan diba may 2 weeks ago, yung kaso sa human trafficking ay hindi rin siya pumunta. Kaya sigurado ako may issuehan siya ng warrant of arrest doon. At importante yung personal appearance at least in the first. Halos parehas lang ang kaso nito si Kibaliw saka to si Ali Wagwawaping, di ba? Mga
human rights eh, di ba? First time na didindigin yung kaso mo. Opo, pero sa dami po ng pwedeng ma-issue na ma-serve na warrant of arrest sa kanya, may pag-asa ba? Kasi kung nagtatago po, at mabuti kung andi dito lang sa Pilipinas, paano kung nasa ibang bansa na? So, pag tumakbo na, Galing talaga ni Doris Bigonya eh, di ba? Tuloy. for example, yung mabigat yung human trafficking tsaka yung money laundering eh. Pag hindi siya pumunta doon para Di ba yun ang mga kaso ni Kibaliw, Senador? Ha? depensahan sarili niya, tatakbo yan. At kung nasaan man siya, may extradition treaty tayo doon. Papabalikin natin siya dito sa... Ayun. But do you- Extradition. Ang mabigat, Senador, baka naman nasa kingdom yan. Baka lang, ha? Paano nyo ngayon mapapasok yan kung nando sa kingdom? Hindi nga makapasok yung NBI. NBI lang pala pinapapasok. Yung PNP ayaw papasukin. Pero pag NBI, si Albao, welcome. You're very welcome. Kasi, maano raw si Albao, tawag ito, payapa raw at hindi nananakit. Kaya dapat yung kapulisan natin pagka search kayo dyan, magdala na kayo ng rosaryo. Bagay noong Kibulog, sumuko ka na. Dapat gano'n ang isasalubong nyo doon sa putik na buhay ito. Tuloy. It's a matter of time na makukonvict siya eh. At it's a matter of time na mahuhuli rin siya. Hindi ka makakatakas sa mga panahon ngayon, mahirap makatakas dahil interconnected na ang Teka, Senador, bakit hindi nyo mahuli-huli si Bantag? Ilang taon nang nakakatakas? Ito pa si Kibaliw. Yung mga humuhuli, sila pa napapasama. Na-overkill daw. Overkill? Di ba panahon hindi ko nga mga overkill? Kagaya yung Abuera Mayor Espinosa, nakakulong na, pinatay pa. Ano tawag nyo ron? Sino pa? Paruhinog. Mag-asawa patay. Lahat. Yung sa kapa, nilusob yung kapa. Nasa isla na yun ha. Napasok pa. Di ba yun ang mga overkill na tinatawag? Ano naman itong mga Duterte? Sila na nga yung nanakit overkill pa yung PNP. Baligtad di ba mga boss? Wala talaga, tuloy. Sa buong mundo Opo. But even social media interconnected na. No? So, mahuhuli at mahuhuli rin siya. But do you honestly believe, Senator, na nandito pa sa Pilipinas si Mayor Go? Maraming theory Alvin, no? Basta nagtatago siya, hindi ko na marami ng theory yan na lumalabas So Okay. Hi, Mayor Go! Good morning po! Gising na Good po. morning daw po, Nakikinig sabi ni siya sa'yo, Senator. Alvin. Si Go, anong pangalan niya tunay? Go-Waping. 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 Paano ba paano good morning sa Chinese partner? Hindi ko alam Paano good morning sa Chinese, Senator? Hindi ko rin masyadong... Niyaw, parang ganun, niyaw. Jia Shanghao. Ganon. Jia Shanghao. Good morning. Good morning sa iyo, Mayor. Paano yan, Senator? Thank you. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Yes. Di ba mga boss? Parang si Senador parang sigurado siya na mahuhuli daw. Sana. Pero yun nga, may nahuli na ba? Basta nakadikit ka kay Digong, mahirap ka mahuli. Lalo na kung alam ni Digong ang kinalagyan niyang si Alice Go, si Go Waping, hindi niya sasabihin. Ay, nako. Ay, mga boss. Ito naman si Bato. 2 hours ago ito, Protect our people. Bato's speech urging ban on Philippines cooperation with ICC. Pinababan ni Bato na wag na yung kooperasyon ng Pilipinas sa ICC. Pakinggan natin. Over its citizens or others subject to its jurisdiction. As far as Padre, the Philippine government has the duty to ensure that all its citizens are safe and protected, especially those who cannot protect themselves. Teka ba to?
ano ba pinagagawa ninyo nung panahon ninyo sa tukhang-tukhang na yan? Ha? Ang dami niyong pinagpapatay. Libo-libo. Ha? Kaya nga may kaso kayo Crimes Against Humanities. Ngayon, giiyak ka dyan. Na ang sabi mo protect our people. Dapat protect niyo yung mga people ng araw dami pinatay Tuloy. Ang ating pamahalaan ang itinuturing na magulang ng sambayanan. At tungkulin ito, mabigat ang mga... Sino ka sumulat na itong binabasa ni Bato? Ang ating pamahalaan ay tinuturing na magulang ng ating lipunan. Ganun pala ba't pinagpapatay ninyo yung mga nakasinelas? Ay, nako Bato. Tuloy mo. Na pangalagaan ang kapakanan at interes ng mga ito. Kabilang na rito ang pagtitiyak na ang ating bansa, ang ating tahanan ay ligtas mula sa kung sino mang magtatangka na manghimasok. We are a sovereign... Teka. Dapat sa China mo sabihin yan. Putos ka Bato ka? Yung ICC, kaya nagpapasok dito dahil alang-alang sa mga nangamatay nung panahon ninyo. Ano pinagsasabi mo? Sa China mo sabihin yan. Bato, tuloy. Sovereign nation. This we know to be true. But for this sovereignty to be real and felt. Binabasa niya yung ewan ko sino sumulat nito, no? Kailangan naman siya. Tuloy. We need more than just ayan siya. Ang kailangan natin ay parehong pisikal na proteksyon at pulisya. Yan ang inaasahan natin mula sa ating pamahalaan. Ngunit, hindi lamang sa literal na trespassing dapat maging mapagbantay. May tinatawag din na sphere of influence. Yung ibang mga lahi na may pagtingin na sila ang higit na nakaalam kung ano ang makabubuti para sa atin. Na sila ang may kapangyarihan na magdesisyon. Na sila ang Diyos. Noting that membership in the International Criminal Court is detrimental to the national sovereignty and safety of the Filipino, the Philippines submitted its notice of withdrawal from the International Criminal Court to the United Nations on March 16, 2018. The day after the United Nations received the formal notification from the Philippine government, thereby making the withdrawal effective. Regardless of the withdrawal from the ICC, the Supreme Court, in the case of Senator Francis Kiko Pangilinan et al. Versus Alan Peter Cayetano et al., declared that in any case, despite the withdrawal, this court finds no lesser protection of human rights within our system of laws. Neither do we agree with petitioners' implied statements that without the treaty, the judiciary will not be able to fulfill its mandate to protect human rights. As such, the citizens remain protected even without the ICC. Tama na yan. Basta yun ang inaan ni Bato na nagkangangal-ngal siya na dapat hindi ka maki-operate ang ganito. Dahil may gumaganang batas dito sa kaya naman natin, ba't nila tayo papakialaman? Bato, ba't na? Hanggang ngayon, nasa laya ka pa. Hindi nga kayo mapatawag sa kongreso Anong pinagsasabi mo ba to? Kaya ka lang nagaganyan dahil siguro talagang nanginginig na ang nito. Na baka magpasko siya nang wala sa... Hindi niya na makita yung kanyang mga apo. Dahil yung mga sinasabi ni Bato, di ba? Kaya ito, nagngangal-ngal siya rito na parang humihingi siya ng proteksyon. Dahil tayo raw ay mga Filipino citizen. Protect our people. Bato speech urging ban on Philippine cooperation with ICC. Pinababan niya, di ba? Ikaw naman Bato. Matapos mong kung anong PDEA leaks ang pinaglalabas niyo, kayo nung amo mo, pinababagsak niyo si Marcos, ngayon eto ka, Siniswerte ka ba to? Basta na pinanananggahan nila ngayon, mga friends. Sa totoo lang.
yung nangyayari yung investigasyon sa war on drugs ni Duterte nitong Kongreso. Yan ho, ang kanilang isinasangga na gumagana ang justice system sa Pilipinas. Kaya hindi dapat manghimasok ang ICC dahil nagkakaroon na ng investigasyon. Yan. Oo. Yan mismo, di ba? Sabi ko, baka ito ibabara. Pero parang yung dilulusot. Kasi nga, anong klaseng investigasyon yan? Hindi nga sila maipatapatawag sa Kongreso. Ayaw nila pumunta. Di ba? May mataas na respeto si Abante kay Digong. Ano pa? Wala ho yan. Magkulab na tayo, mga friend. Tsaka yung kay Senator Selwyn Gatchalian na maaaresto. Ewan natin. Si Bantag nga, hindi pa na-aresto. Meron nung nabalitaan ko. Isang suspect, isang involved sa Percy Lapid killing, nakurdon kanina at nagbaril sa sarili. Patay. Hindi nila nahuli ng buhay. Nang hostage pa yata nung pamilya niya di ba? Pinakausapan ni Ka at nung nagbaril sa sarili. Yun ang nangyari. Sa isang balita at saka dami kong pinanood Hindi ko pwede matalakay lahat kasi nga magkukulab pa tayo mga friend. Si Pulong may panukalang bata si Pulong. Tawa ako ng tawa, putik. Ang gusto mangyari ni Pulong, lahat ng magpa-drug test. Pati presidente magpa-drug test. Gusto niya mandatory drug test. Payag naman, sabi nga nila Tony Rogrades, yung babae taga Bacolod, taga Davao. Oo, yun. Gumagawa ka ng panukalang batas mo, dapat pupunta ka. At may nagtanong, bakit ibig nyo sabihin, hindi nyo nakikita si Paulo Duterte? Si congressman? Kasi, dapat pupunta ka man lang. Ganun ang mga salita ng mga ng mga nila Congressman Ruglares di ba? Ganit ginawa ni Congressman. Bukas ako natin talakayin, maganda. Sa totoo lang. Vlog niya. Bukas talakayin natin. Magkukulap pa tayo. Basta yun ang gusto niya mangyari, itong si Pulong, at yung gusto niya mapasa, na lahat putis maganda, di ba? Lahat, pati barangay official, lahat magpa-drug test, pati mga kapulisan, mga aplikante pagkapulis, lahat magpa-drug test. At sana, bukas ko na sana ito, dagdagan ninyo yung kwalifikasyon Pulong. Dapat maski pa paano, hindi lang drug test, psychological test, magpatingin kayo sa utak. Yun. Para hindi nakakapasok yung mga baliw at sinabi mo na rin lang pag hindi nakapag-graduate ng Koleo, dapat hindi po pwedeng maging lingkod bayan, di ba? Kasi lingkod bayan yan di ba? Yun. Dapat itaas ang kwalifikasyon sa mga aplikante bilang public servant, hindi yung sikat ka, putes. Number 1 pa. Tignan mo nangyari dun sa number 1 na senador. Nga, di ba? Bukas na yan. Maganda yung mga collab natin Shout out Kalat ni Baya. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Sabi ni Estrelita Hero. Kalat ni Baya ulit. Satsat, oy, Maring Arlene. Wala nang patumpik-tumpik, isiwalat mo na. Ang dami mo pang satsat. Sino naman to si Kalat ni? Hindi sinasabi yan, ginagawa yan. Ungas, ginagawa na nga ni Arlene Stone. Sinisiwalat niya na lahat. Talaga ikaw, Kalat ni. Kalat ni ulit Ito. Basta Kabayo, solid, patay tayo dyan. Wala rin si Kabayo. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a blessed Monday. Ingat at magpakabait ka palagi. Mabait naman si Akira, friend Shout out, Akira. Sana okay ka lang. Where na you? Joe Flores, my friend. Shout out Kalat ni Baya ulit Wala yung mga katulisan na yan. Walang bilang ang mga yan. Hindi nila kaya sipo ang power ni Paring Apollo. Bakbakan mo sila, Paring Apollo. Bakbakan mo sila. Appointed son lang ang malakas. Patay tayo dyan. Kalat ni. Hindi nga nila mahuli, Kalat ni,
Ginagago lang sila, di ba? Al-Olalia, shout out Buti maganda ang takbo ng ekonomiya nung panahon ni Pinoy dahil sinira lahat ng demonyo siguro Duterte ang kinabukasan ng majority ng mga Pilipino. Nung maupo siya, si Duterte ang worst president ever. Good day, Sir Rox, sa mga kawaros. God bless. Totoo yan, Al-Olalia, naniniwala ako sa iyo dyan. Al-Olalia ulit Advance happy birthday, Sir Rox at Ma'am Anita Japon. Long live, good health, prosperous life, stay safe, God bless. Salamat, Al-Olalia. 67 na ako, alam mo. Reynaldo Gonzales, sumagot wow, daming may birthday. Alabang pakanton. Sumagot si Al-Olalia. Papansit yata si Reynaldo. Anita Japon ulit Isang mapayapang Lunes ng gabi po, Sir Roque, and to your loving wife and loving family. At sa aming lahat na taga-subaybay mo po. Stay safe, keep healthy, and God bless more and always. God bless, Anita. Kalat ni ulit Hiya, nakakahiya at nakakaregla ang mga tulis na ito. Kayo na ang nasa poder, kayo na ang batas, kayo na ang gobyerno, pero hindi niyo kayang hulihin si paring Apollo. Ang lakas mo namang umay. Kulang forma, wala namang nangyayari. Mga kurap, mga inutil, patay tayo dyan. Ito ulo mo naman kalat ni. Anita ulit magaganda ang sinusuwalat ni Arlene na nasa US tungkol sa payola ni Rapist Kibulok at payola sa mga tauhan ng NBI sa Davao na under pala sila sa Rapist Kibulok. Dapat tanggalin sila sa posisyon. Dapat tanggalin sila sa oposisyon para mahuli na yung si Kibulok. Ay nako, Anita. Ewan ko ba, hindi nga mapatawag sa Kongreso ganun kabilis Anita ulit si Rapist Kibulok nasa loob lang talaga sabi ni Allen Stone sa loob ng compound ng KOJC. Problema nga ayaw sila papasukin Ano kaya magandang gawin itong mga kapulisan na to para makapasok? Sabayan nyo kaya ng magdala kaya kayo ng mga santo. Putik yan. Anita ulit bago pala pumunta si Albao sa KOJC ay nagbibigay ng abiso na magre-raid sila kaya walang ilaw at mag-aalmusal ng masarap. Kaya solve ang raid na wala ka doon si Rapist Kibuloy. Kibulok. Noel Tengo, shout out Federico Mandak, shout out Puring-puri ng attorney ni Kibuloy yung mga NBI na nag-serve daw ng warrant. Dapat ganun daw, konti lang dapat ang magse-serve at dapat magsabi muna sa kanila. Sabi nga ni Toto Kausing, pinagkapi pa daw. Yung pala, ayon kay Allen Stone, ay naka-payroll daw yung head ng NBI. Raiding team kay Kibuloy. Hindi talaga nawawala ang anay sa isang organisasyon. Director Santiago, ito ang sisira sa reputasyon mo. Papayag ka ba? May nananabutay sa departamento mo ayon nga sa vlog ni Atty. Enzo. Nagkagirian yung NBI at yung mga pulis na nakaposte na doon. Bakit nga naman pumapapil pa yung mga NBI? Dapat palitan na ang tao ng NBI diyan sa Davao. Paki-share ko to, nang malilig nitong pero iba nung sinasabi Federico, palitan lahat yan, pati yung mga nasa korte. Yung mga judges dyan sa korte, palitan lahat yan. Dahil walang lahat na isasampang kaso, lalo pag Kibuloy, dismiss. Kaya galit na galit si Kibuloy, dismiss na kayang rape na yan, bakit mo pa binuhay, Boying Remulla? Kaya lumakas ang loob ni Senator Trillanes na magsampa ng kaso. Dahil kung talagang kanya pa si Remulla,
hindi makakakita ng probable cause doon sa pinail ng kawawang babae, kikibulog ng rape. Shirley J. Sir, shout out. Naku, hindi na bago yan, Karox. Sa palagay ko nga, mas kurap ang mga NBI kaysa sa mga pulis. Maganda lang tingnan ang salitang NBI na pulis at pulis, pero karamihan sa kanila ay protektor ng sindikato. Kasi kung ginagawa nila ang tama, walang makakapasok na masasama sa Pinas kasi sila dapat ang mag-protect sa bansa. Kaso, hindi Sila pa si Muno, tapos galit na galit kuno sila sa NPA, mas masama pa sila sa NPA. Dapat mabulok na sa silya. Dapat mabulok sa selda yung mga hudas na yan. Paano mabubulok? Dun sila sa kingdom. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Ro, sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit. Hindi na nakapagtataka na may payroll si Kibulok. Marami yung pasok ni Kibulok ang mga sangay ng napasok ng ni Kibulok ang mga sangay ng gobyerno. Hindi paano Raul na mapapasok kumpare nga niya yung gobyerno pre di ba? Partner in crime sila ni Digong nyo, di ba? Ano ba? Ako bahala dito, Kibulok. Sabi, Digong nyo. Ako bahala sa'yo. Diyan ka lang, steady ka lang dyan. Basta tago ka lang dyan. Wala kayang lutuan sa loob. Nagtatanong lang po, sabi ni Noel Tenco. Anong lutuan? Anong wala? Pwede ba yun? Kaya nga ayaw nila papasukin. Hindi dahil kay Kibulok. Pag nakapasok sila General Torre dyan, grabe yan. Malamang sa alamang. Kulang yung tanong ni Broadcaster kay Arlene Stone. Totoo lang mga friend. Dapat tinanong ni Broadcaster si Arlene Stone na sa tansya mo, Arlene, kayang bilhin lahat itong mga ari-arian na ito ng panghihingi ng limos at pagtitinda ng otap sa ibang bansa. Diba? Mga kakanin lang tinitinda tsaka yun nga, ang ng limos, mga Children's Joy Foundation, puta mga pinatayo, palasyo puro palasyo. Pagpasok mo ro sa kingdom, maski hindi ka na lalabas. Totoo, meron ng grocery doon, may restaurant doon, meron lahat doon sa loob Kaya nga, pag pumasok ka doon at ikaw ay mag-uusyoso, 350 something yata ang bayad mo Makakapasok ka, makakapag-ikot ka doon sa mga hardin na magagandang bulaklak. Sa laki nung na yun, may mga palaruan pa. Doon sa loob ng kingdom, At pag napagod ka, kakain ka, may kakainan ka. Kumpleto. Hindi ka lang po pwedeng bumaba sa underground. Doon ka lang sa paikot-ikot ka lang doon. Puro ganda, ganun lang. Alberto Lair, shout out. Napanood ko yung video niyan kung gaano kaganda yung loob ng kingdom. Karoke, bakit ayaw nilang i-hire ang magaling na babaeng sniper na Ukrainian para ipatarget yung mamatay taong si Digong Duterte para tumahimik ang bansang Pilipinas, Karoke? Diba? Nahirapan Raul ulit painan kaya ng magandang at sexy na policewoman si Kibulok. Tiyak, nalulutang yan. Hindi marami siya niyan, Raul. Hindi niya na kailangan lumutang. Marami siya niya, mga DC ang gusto mga 14, ganun. Paano kung policewoman matanda, ayaw ni Kibulok sa mga overage? Gusto niya yung mga 15, 12, 13, ganun. Kailangan teen. Hindi pwedeng lalagpas ka sa teen. Elizabeth Scarre, shout out. Good evening, Sir Rox. Nakakatawa talaga yung MBI na nag-raid doon sa KOJC. Wala lang, parang namasyal lang. Walang katril-tril. Yung pala, may monthly padulas silang natatanggap galing kay Kibaliw. Kay Kibaliw na yan, may payroll pala. Bakit nga naman nila i-raid yan? Di nawalan sila ng datong. Sigurado galing ito sa kulto. Sa kulto na yan. Hay, nako, patay tayo dyan, Elizabeth.
Elizabeth ulit, oh. Sir Rox, dapat lang gamitan na yan ng puwersa. Gamitin nila ang kapulisan, sundalo at ibang pahensya na napapasok dyan para matapos na ang istorya niyang kulto na yan. At si Kibaliw na yan, nakakahiya na sa buong mundo at nakakahiya na sa buong mundo at di kaya ng ating gobyerno ang mga ito. BBM, gamitin mo na ang power mo, please. Shout out, Michael Edwin, my friend. Librado Ludovico. Dapat tanggalin lahat ang mga otoridad dyan sa Davao, Police, NBI, PIDEA, para bagong muka. Tama, pati yung korte, palitan na yan. Yung mga judge dyan na taga dyan, wala na. Putragis yan. Puro dismiss ang aabutin yan. Pag ang may kaso ay Duterte, wala. Sinasampal nga lang dyan yung sheriff. May dalang court order yung sheriff. Oh, sabi sa araw. Paglapit, kinuwelyo. Kawawa yung sheriff. Ay, ewan. Nicolas Hilario, shout out. Naku, baka nga kaya biglang nagkaroon ng pagsugod ng NBI doon. Baka nagpalabas na si Pacquiao. Hindi nyo ba naisip yun? Pwedeng gawin ng NBI na mailabas si Pacquiao sa kingdom. Sa kingdom niya, pagsuriin lang pagsuot lang ng uniform ng NBI yun. Pwede nilang mailabas si Pacquiao. Saka nakakaduda bakit bigla silang napasugod sa pugad ni Pacquiao. Diba? Pero hinarang ng pulis paglabas Oo. Pero San Juan, shout out Good evening po, Karox. Karox, sinasakay po tayong taong bayan sa Chubibo ng NBI Davao sa issue ng pag-aresto kay Gibbs. Nawawala na ng tiwala ang mga taong bayan sa mga tagapatupad ng batas sa ating bansa, sa ating bayan. Iyan ang malungkot na nangyayari ngayon. Ano kaya ang magiging aksyon dito ni BBM bilang Pangulo ng bansa? No comment. Mag-antay tayo kung ano magiging aksyon niya. Baka hinihintay ng ICC. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, asa ka pa, walang investigasyon ang COA kasi tao ni Digongyo ang mga nakaupo dyan bago matapos ang term ni Digongyo. So, yun nga, pinag-appoint niya yan COA, ombudsman, yun ang mga pinag-appoint niya Pati sa Supreme Court may mga in-appoint yan Comelec, yan mga tao niya yung mga nandiyan di ba? Ted, shout out Ted. Karoke, yaman din lamang na wala nang nahuhuli sa mga pangunahin nating mga kriminal dahil sa ating mga pinunong bayan at mga otoridad ay para lamang naglalaro ng tumbang preso at wala ring magawa ang mga tao. Di anong gagawin natin sa iyong programa? Di magpatawa na lang tayo. Na nga ginagawa natin. Ano ka ba? Happy pa ang bawat isa. Nakakatawa naman talaga ang ating gobyerno. Karamihan tanga at pulpul. Ted, taga-saan ka ba? Mukhang mahilig ka rin manood ng Panchito sa Kadolphi nung araw Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke. Sabi ko na nga ba, tiyak palabas lang itong mga pulis at NBI na naaresto yung kunwari si Kibuloy Kung wala sigurong lagay itong mga NBI at mga pulis, tiyak, matagal nang nahuli itong si Kibuloy, Alice Go, Bantag at Tebes. Yan ang problema, hawak pa rin ni Digong ang batas. Kaya niyang tapalan ng pera ang lahat, tanging ICC lang talagang at Interpol ang pag-asa para matigil na itong mga Duterte at galamay niya. Totoo yan, Johnny. Pero yun nga, nag-aangal-ngal si Bato. Anong klase kang gobyerno ito? Dapat iprotektahan mo sa iyong sariling tao, mga tao bilang amang. Ba't pagpapatayin niyo yung mga adik? Mga nakatsinelas pa. Bato ka talaga Mumurahin ka naman ni Mima Alice. Natutuwa ako nung kay Mima. Jaime, shout out Sa nag-raid Karox, nagpamerienda lang si Gibbs at nag-share ng money sa NBI. Sa lahat ng raid, sila lang yung hindi tumatakbo.
Baka madapa pa eh. Leo Lozano, shout out. Karox, nakakatawa yung NBI para pang barangay tanod lang yung ginawa nilang paghahanap kay Kibuloy. Moro-moro, mga damo kayo. Galing talaga ito mga to. Ito Tia Delio. Shout out, friend Shervin Sapeda. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo mga boss ha. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Scalona, shout out ha. Sabi ni Prince Shervin. Nako, talaga naman po itong mga yawang hinduropot na to si Rox. Talagang sarap pagkukutusan at pitikin ng tenga. Ano po, masasabi ko lang po si Rox, bleng blong. Aba, ikaw ba talaga sir, magpapangiwi-ngiwi na lang. Ano? Magpapangiwi-ngiwi na lang at walang malupit na aksyon. Aba, sir Ngiwi, ikaw po ay napapaligiran ng mga sundalong kanin at mga pulis patola na wala pong silbi. Ba, sir, konting pasikat ka naman, ano po, di na po uso ang dakila ngayon. Nag-iisa lang po ang dakilang bayani na nagpabaril po sa Luneta at yun po ay si Dr. Jose Rizal. Ito ka na naman, Tia Delicay, ha? Namatay po siyang dakila kasi ipinaglaban niya po talaga tayong mga Pilipino. Mukhang ikaw po, sir, mga taga-mausog ang gustong ikaw mapatalsik ng walang kalaban-laban. Di po kasi nila maintindihan sino po ba talaga ang pinaglalaban mo. Okinawa, Japan. No. Ba, malapit na po ang Pasko, sir. Wala ka man lang pong matinding pasabog para kami naman maniwalang ikaw po talaga ang boss at hindi po si Sarah Mau. Tawang-tawa niya. Sana, sir, pumalas ka na po sa pagiging dakilang puting. Ano po? Tapos ko muna, tuloy. Ang dami-dami na pong umaaklas at lumalaban sa mga kalaban. Mukhang ikaw na lang po ang naiiwan sa pansitan, sir. Para ka lang po na ipo-ipo, paikot-ikot na walang nararating. Lelembot-lembot. Kaya mga kabayan, kaya mga kalaban mo, sugod lang na sugod, parang mga yawa na puro atak dog. Di daw sila takot. Ika'y mabulabog, kaya sorry ka na lang daw. Isa ka lang buraot. Ay, Tia Deli. Okinawa, Japan. Ay, may ulit, Karox, sana ang gawing paghuli kay Kibulok ay tulad ng ginawang paghuli kay Icleo. Yun, At tulad ng ginawang raids kay Paruhinog. Kung may humaharang magpaputok ng mga pulis, parang nawawalan na ng chance magtago ang unggoy na huhulihin, no mercy, di ba? Yung natakot yung Mabilog, mayor ng More Shabulais. Sabay kay Mabilog. Iloilo yata yung kay Mabilog di ba? More Shabulais daw yun, sabi nito si Digong. Yung Davao nga, Musyabulay, sabi ni Las Cañas Alam nyo ito, magagaling talaga mag-saywar to. Kaya lang lulusot lang talaga sa tanga. Yung mga pagsasabi nito sila Digong. Yung iba naman, hindi naman sila tanga, pero may bayad Kaya nagpapakatanga na lang sila. Di ba? Ganun yung story Ay, may ulit Karox, hindi na rin pwedeng sisihin ang mga NBI. Bakit? Kasi ang nasa isip nila at ang utos sa kanila ay si Jose Rizal ang huhulihin nila. Kaya naman puro piso ang hinahanap nila. Nahuli naman nila, nagtatago lang pala sa envelope. Alam mo ito, MBA na to, nung panahon na itong si Baliw na si atay niya raw si Pacifico Marcos, kapatid daw niya si Bongbong Marcos. Ito, nakalimutan ko itong bugok na to si Francis Leo Marcos, si Pandemonio Hero.
Kawawa itong NBA na to, minumura lang ng mga miyembro ni ano to eh. Ni ano to? Pangalan nitong hype na to, nakatakbo pa ang senador to eh. Si Kabayo, oo, basta kalimutan ko pangalan nito eh. Pandemic hero daw siya, oo. Minumura lang yung ano, NBI, si Victor Lorenzo, minumura lang nila yan, oo, wala. Buti ka kang klase NBA to. Oo. Cassandra Daisy, oh. Pati sa DFA, may mga nasa payroll si Kibuloy. Sabi ni Allen Stone, kaya pala pang international ang krimen. OMG manyakis na to. Malalaman din yan pag nagsimula na ang kaso ni Manyakis sa Amerika sa October, which is less than 2 months na lang. Dito tayo excited. Marilo Pabianak, shout out Good morning po tay. At sa mga ka-warriors, kadami pong ganap tay na tila gripo na umaagos sa pagkalantad ng mga pinaggagawa ng kampo ng mga taga-Davao. Di pa nagkasya ang 6 years kasi unti-unti na mga kalat pa din nilang umiikot sa ang pangyayari. 2 years na po ang present administration, tila ang dami pa ding galamay na natutuklasan. Totoo yan na, ang dami yan. Panginoong Hesus, sa inyo na po namin iniaalay ang paglutas sa mga kasamaan na ito sa aming bansa. Amin. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Hinaldo Gonzales, oh. Basta kampo at kapanalig, Kibs, inuud na mga utak. Binubukbuk pa Jane Labayna, my friend, shout out Si Ted, sabi ni Ted. Natatawa naman ako kay Batang Manila to. Sabi niya, para lang daw namamasyal sa ang mga NBI sa compound ni Kibuloy nang mag-raid ang mga ito. Totoo, nababagalan daw siya sa paglalakad ng mga NBI habang pinanonood ang video. Ngayon, ipinas forward niya ang video para bumilis ang paglalakad pero mabagal pa rin daw. Ang galing yan si oo. Idol ko rin yan si Batang Manila to. Dati kinukontent ko yan eh. Oo. Mirna Regalado, Adorasyon Di Maranan, shout out sa inyo mga boss Brother Eli Asisio, shout out. Mission accomplished mga friend. Oo, hanggang bukas po muli. Oo. Talakayin natin yung panukalang batas ni Masaya eh. Nito si Pulong Duterte, lahat daw kailangan magpa-drug test. Talagang gustong-gusto niyang ma-drug test si Ito, si Bongbong, oo Talagang nililis nila. Oo, ang issue. Nililis nila ang issue, totoo. Bukas po tayo mag-usap. Mga friend. God bless. Ilang araw na lang, tatanda na naman. Si Mr. sa totoo lang. Uy, man, munti ko makalimutan yung anak ko si Jeff Ramos, shout out. Friend Jun Lagon, Pastor, shout out sa'yo. God bless.